Breaking news, may grupo sa Syria at grupo sa Lebanon ang nananawagan ng proteksyon mula sa Israel at maliban pa riyan, nais nila na maging bahagi ng Israel at higit sa lahat, nais nila na sila ay pamunuan ng Israel. Sa kabilang dako, naglabas na rin ng pahayag si Benjamin Netanyahu sa kanilang plano sa Syria. Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. May grupo sa Syria na tinatawag na Druze. Kilala rin sila sa tawag na Muwahidin. Maliban sa Syria, ang grupong ito ay nasa Lebanon din. Ang grupong ito ay isang sekta ng relihiyon sa Syria at ang kanilang doktrina ay pinaghalo-halong paniniwala ng Hinduism, Islam at kahit Kristyanismo. Ang grupong ito ay nananawagan sa gobyerno ng Israel upang sila ay maproteksyonan mula sa pang-aatake ng mga radical Islamists. Gusto nila ang pamamalakad ng gobyerno ng Israel at dahil dito, nais nila na sila ay pamunuan ng gobyerno ng Israel. Ayon sa mga eksperto, ang Druze ay matagal nang sumusubaybay sa mga programa ng Israel. Kitang-kita rin daw nila kung gaano kaunlad ngayon ang bansang Israel. At dahil maunlad ang Israel, nakayanan din ng gobyerno ng Israel na palakasin ang kanilang depensa. Kaya ayon sa mga expert, isa ito sa mga tinitingnan ng Druze na kung sila ay pamumunuan ng Israel at magpapasakop sa kanila, ay nasisiguro nila na sila ay mapoprotektahan. Ngayon, ang tanong, gaano nga ba kalaki ang grupong ito at paano sila makaka-impact sa buong Syria? Well, ayon sa Britannica mga kaibigan, noong una, maliit lamang na grupo ang Druze at ito ay nagsimula sa bansang Ehipto sa taong 1017. Again, 1017. Ibig sabihin, matagal na pala ang grupong ito nang ito ay mamayagpag sa Syria at Ehipto at maging sa Lebanon. At isa sa mga founder nito ay isang Muslim. Ang kanyang pangalan ay si Muhammad al-Darazi. Ang doktrina ng sektang ito ay naniniwala sa iisang Diyos lamang. And of course, ito ay isang Islam, so alam nyo na kung sino ang kanilang pinaniniwalaang Diyos. Sumusunod raw sila sa yapak ni Ismael. Ito ang kapatid ni Isaac na anak naman ni Abraham. Sa pagdaan ng maraming taon, unti-unting humihina ang grupong Druze sa Ehipto. Pero lumalakas naman ito sa ibang bansa gaya ng Syria at ng Lebanon. At sa 21st century, umabot na sila ng milyon at sila ngayon ay nasa Syria at Lebanon. Kaya kung tutuusin, ang mahigit milyon na mga Druze na nasa Syria ay nasa lansangan at nananawagan. Naniniwala ba kayo na hindi ito mapapansin ng gobyerno ng Syria at hindi mapapansin ng gobyerno ng Israel? Kung napapansin ng isang pamunuan, ang isang maliit na grupo lamang, let's say 1,000, 10,000 o 100,000 nagsisigaw sa kalye, sila ay napapansin. How much more na itong mahigit sa milyon ka mga tao? Tama ang inyong narinig mga kaibigan, mahigit milyon. At dahil ang grupong ito ay mga konserbatibo, nais nila na mapangalagaan ang kanilang grupo at maproteksyonan ito. At isa sa kanilang panawagan ay ang suporta at proteksyon ng Israel. Merong mga nagsasabi, imposible na ang Israelita ay mamumuno sa grupong ito na nasa Syria. Ayon naman sa iba, posible raw ito sa anong paraan kung sasakupin ng Israel ang Syria. Pero hindi ganun yun kadali. May isa pang opsyon. Ang sinasabi ng mga eksperto, maaari silang pamunuan ng Israel kung sila ay lilipat sa Israel. Kahapon lamang, Linggo, December 15, 2024, ibinalita ng Yahoo News at ng The Telegraph na ang mga residente na nasa southern part of Syria, naglabas sila ng video at sila ay nagkatipon-tipon at ang kanilang panawagan at ang kanilang meeting, nanawagan sila ng proteksyon mula sa Israel. At alam nyo ba mga kaibigan na ang naturang demonstration o ang kanilang gatherings ay ginawa ng Druze mismo sa lugar ng Syria
na kung saan ito ay kontrolado na ng Israel. At ang nagsabi nito mga kaibigan, mismong IDF, lumalabas na meron na pala talagang mga lugar sa Syria ang kontrolado na ng Israeli forces. Kaya pala kampante na merong gatherings ang Druze sa lugar na kung saan kontrolado ng Israel dahil alam nila na walang makakagalaw sa kanila sapagkat nasa lugar nga sila na kontrolado ng Israeli forces. Dahil kung wala pang Israeli forces sa mga panahong ito at sila ay nagsisigaw ng ganito, bawal kasi yan sa gobyerno ni Assad, siguradong marami ang mga mapaparusahan. Hindi nagbigay ng pangalan ang pinuno ng Druze at nagsalita ito mismo sa The Times of Israel. Pinagkakatiwala ang nagbabalita sa Israel. Meron siyang binanggit na evil. At ang evil na kanyang tinutukoy, ang parating na magiging pinuno ng Syria. Ayon sa kanya, ayaw daw nila na ito ay maging pinuno ng Syria dahil ang kanilang mga kababaihan ay kukunin ng evil na ito. Hindi naman tinukoy kung ano ang pangalan ng kanilang tinutukoy na evil. Pero malamang, leader ito sa Syria. Kaya ayon sa mga Druze, mas pipiliin nila na sila ay panguluhan ng Israel kahit na ito ay hindi nila kadugo kaysa sa kanilang kadugo na sila ay sinasaktan at inaabuso. Hindi lang daw ang kanilang mga kababaihan ang nakakaranas ng mga pang-aabuso mula sa magiging leader ng Syria, maging ang kanilang mga anak ay kinukuha at sinisira ang kanilang mga bahay. Dagdag pa ng Druze, wala na raw naiiwan sa kanila. Maging si Bashar al-Assad ay wala na rin sa kanilang bansa. Ano pa raw ang naiiwan? Wala na, kundi ang kanilang dignidad. At upang ma-preserve ang kanilang dignidad, nais nila na ilagay sila ng Israel sa Golan Heights. Dahil doon sa Golan Heights, mapayapa ang maraming mga Druze na nakatira at ito ay protektado ng Israel. At merong mga 20,000 na mga Druze ang nasa kamay ng Israel. Ito ang tinitingnan ng mga 700,000 na mga Druze na nasa Syria. Nais nila na sila ay kupkupin din ng Israel. At ayon sa The Times of Israel, mismong sa loob ng Israel ay merong mga 150,000 na mga Druze at protektado sila ng gobyerno ng Israel. Kung kayo ang tatanungin mga kaibigan, ano sa tingin ninyo, tatanggapin kaya sila ng gobyerno ng Israel? Sa kabilang dako mga kaibigan, naglabas ng video ang Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Nagsalita ito in Hebrew language pero meron translation. At ito ang kanyang sinabi. Iniulat ito ng breakingnews.ie. Ayon kay Benjamin Netanyahu, wala raw balak ang gobyerno ng Israel na magkaroon ng conflict laban sa Syria. Ayon kay Benjamin Netanyahu, naiintindihan daw niya na pagod ngayon ang Syria. At ayon mismo kay Benjamin Netanyahu, ang grupong HTS or Hayat Tahrir al-Sham na pinangunguluhan ni Julani, wala raw silang balak na magkaroon ng conflict sa grupong ito. Ano kaya ang magiging kapalaran ng Syria sa mga susunod na taon? Mga kaibigan, antabayanan lamang ang mga kaganapan sa Middle East at sa buong mundo dito lang sa Usapang Banal. At upang maging updated ka, paki-subscribe na rin ng napakaliit na channel natin na ito. Hanggang dito na lamang muna ang videong ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye.